na kayo dyan. At syempre, nandito kami para magbahagi ng inspiring stories at helpful information. At hindi lang yan dahil mas good po ang araw natin kapag may masayang puso at pag-ibig tayo na ibinabahagi sa ating kapwa. Kaya share the love! Kaya sitbacks. Ang dami na. Hindi, lahat tayo tig-isang likod eh. Sit back and relax. Sabay na, sitbacks na. Habang kayo ay nakatutok dito sa... Good morning, Kuya! Hindi, alam niyo kung bakit sabi ko sitbacks. Kasi nga, napansin niyo wala yung isa nating kasama dito. Parang wala si Ian ngayong umaga, di ba? Busy kasi. Pero wag kayong mag-alala. Hindi yan late. Pumasok yan. Nasa ibang lugar lang siya ngayon. Mukhang may pinaghahandaan si Ian. Yung box yata niya kasi. Wow. Kaya alamin natin nasaan ba si Ian ngayon. Nasaan ka ba, Ian? Broski Ian! Good morning guys! At good morning sa ating mga kasangbahay. Kung makikita nyo, naka-gym outfit tayo today. At syempre, kung makikita nyo rin, nandito tayo sa isang fitness gym. Nandito tayo sa Fitness 8 sa Quezon Avenue, dito sa Quezon City. At syempre, mamaya, no, may makakasama tayong fitness coach. Makakasama natin si Coach Cristel. At tuturuan niya tayo ng mga ilang back exercises na pwede natin gawin sa gym. Kaya sa mga kasangbahay natin na gustong sumabay sa mga exercises natin today, pwede po kayong sumabay. Pero syempre, reminder lang, no, na pwede po tayong mag-start sa 5 repetitions lang, no. Let's start small. Huwag po nating biglain ang ating mga body, ano. And through time, pwede tayong gradually mag-increase ng ating mga repetitions. Kaya sa mga gusto pong sumabay, sabay po kayo sa mga exercises natin today. Sa mga kasama ko naman dyan sa studio, yung mga natin, broski, siskis dyan, sasabay ba kayo sa mga back exercises namin today? Oo, back lang pala eh. Huwag mo malagyan ng paa ha. Kasi medyo naka-dress kami ngayon eh. Oo nga. Pero galingan mo dyan, broski, ha? Abangan namin ang iyong fitness na mga exercises. Pero, syempre, kailangan din natin sapat yung energy natin para makapag-workout tayo. Baka mamaya mahimatay tayo bigla. Kaya humingi ako ng tulong sa guest chef natin today. Siya po ang magtuturo sa atin ng isang healthy na recipe para makapagpa-boost ng energy natin. At syempre, makakasabay tayo kay broski. Ayan, pakita natin si Chef. Good morning, Chef! Good morning po! Good morning Yan. Oh, see you po later, Chef. Ay, excited na ako sa lulutuin ni Chef. Kasi kung natatandaan nyo last time, di ba, naging favorite natin yung dish na niluto ni Alam mo, Chef. wala ako noon. Ay, wala ka nga pala. Kaya excited Oo, kaya excited ako na matikman yung food ni Chef Let's ngayon. go! Excited ka na. Excited na rin kami, Chef. Kaya mamaya titikman po namin yan. Pero maiba naman tayo para naman po sa ating mga fur parents at pati na rin sa mga exposed sa mga hayop na pwedeng magkaroon ng rabies virus. Alam nyo na ba na kung kailan dapat magpa-rabies vaccine? Naku, mahalaga po na meron kayong alam. Kaya para bigyan tayo ng mahahalagang impormasyon tungkol dyan, makakasama natin mamaya si Dr. Gian Alzaga na isang infectious disease specialist. Lalo na sa mga, may mga alagang hayop sa bahay. Pusa, aso. Tsaka napaka-importanting maging aware tayo lalo na sa mga deadly virus na yan. Dapat healthy tayo including our beloved companions. And speaking of pagiging malusog, kayo ba mga kasambahay, sa inyong palagay, ano ang isang habit na malaki ang maitutulong para manatiling healthy? O, kayo muna ang sasagot bago sila. Ako, Habit. proper sleep, quality sleep. Tama. Kasi Very good. pag kunwari, hindi ako nakakatulog talaga ng maayos, ay parang ang gulo-gulo ng life niya. True. Apektado ang mood, tapos yung energy levels. Joshua. Ako mindful eating. Ay, Yes. tama. Oo nga. Ganun ka nga, no? Malakas ka kumain pero mindful ka naman. Pero sinasabi niya Kasi sinisigurado mo healthy. Ganon. Uy, pinapasama mo naman yun. Okay. Akala ko yun na lang lagi iniisip mindful eating eh. Kasi ganun siya, kahit na iba-iba, may variety pag Lagi- Joshua. Kaya ayoko na sumagot dito eh.
Si Ate Celine. Ako, drink lots of water. Ay, tama. Water talaga. Obe. Yun ang ano din sasabihin ko next time. Diba? Dapat tubig na lang sinabi. Meli. Akin yung mga supplements. Hindi ko pwedeng kalimutan yung supplements. Kasi minsan pag wala kang tulog, kulang ka rin sa healthy na pagkain, kung anumang dahilan, at least yung supplements kahit papano, meron ka. Oh, tama. Kayo naman mga kasambahay, syempre hindi pwedeng makakaligtas kayo sa tanong. Sa inyong palagay, ano ang isang habit na malaki ang maitutulong para manatiling healthy? I-share nyo na po ang inyong sagot sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya ay babasahin natin yan isa-isa. Kaya naman, i-comment mo na! That's right! Ngayon, oras na para sa ating public service. Good news para sa ating mga kasambahay na may micro, small, medium entrepreneurs. Magsasagawa ang Department of Trade and Industry, National Capital Region at Polytechnic University of the Philippines ng shared service facility na free training on basic good manufacturing practices and sanitation standard operating procedures. Bukas, March 19, 2026, araw ng Huwebes. Magsisimula po yan ng 10 a.m. hanggang 3 p.m. sa AVR PUP Food Testing and Processing Center for Marine Food Products sa A. Mabini Campus, Anona Street, Santa Mesa, Manila. Bukas din po ang libreng training na ito para sa mga food processors at aspiring entrepreneurs. Facilitated po ito ng mga experts mula sa Department of Science and Technology o DOST. Para mag-register, iscan nyo lamang po ang QR code na makikita sa screen. Pwede nyo rin pong bisitahin ang official Facebook page ng DTI National Capital Region Office para sa iba pang impormasyon. Uy, maganda to. Malapit sa school nila ito eh. Sa school nila tingin Santa Mesa, PUP, no? Kaso kasi bukas wala kaming pasok dahil sa strike. Ay, no. So, kung maganda ka, i-follow nila yung mga pages kasi baka mamaya magkaroon ng adjustment sa kung kailan sila papasok. Sa buong Manila ba yung strike? Oo, karamihan ng mga schools na-cancel na rin. Online modalities na talaga bukas dahil Tama. sa strike. Take note na lang po ng bahay. Pero ito naman, sa mga mahihilig namang magbasa sa Quezon City Public Library, bukas pa rin po ang QC Public Library mula Monday to Friday. From 8 a.m. po yan hanggang 5 p.m. Kahit po magpapatupad na ng 4-day work week ang QCPL para po sa mga empleyado mula Tuesday hanggang Friday. Pero ang paalala po ng QCPL Management na wala munang extended library hours at Saturday services ang mga ito until further notice. Pero ulitin po namin, bukas pa rin po ang QC Public Library mula Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 5 p.m. para patuloy po na makapagbigay ng access sa publiko. Nakikita ko yung tinatambayan ko sa library. Diyan ako lagi kapag kailangan ko mag-aral. Yun. O, ako naman ay tatambay muna sa kusina, mga kasama, para mag-prepare kami ni chef ng food niya. See you later! Sakto, gutom na rin kami. Eto naman, kaugnay pa rin ng 4-day work week na ipinapatupad ngayon ng gobyerno, ipinapaalam din po ng National Center for Mental Health Public Health Office ang kanilang updated temporary operating schedule. Yan po ay Monday to Thursday mula po 7 a.m. hanggang 6 p.m. at lahat po ng coordination and activities ng National Center for Mental Health Public Health Office ay gagawin po sa nabanggit na oras lamang. Pero syempre, tuloy-tuloy pa rin po ang serbisyo ng clinical at frontline units ng NCMH para sa ating mga kasangbahay na nangangailangan ng mental health services. Yun At syempre, alam ko may mga nag-aabang ng lagay ng panahon ngayong araw. Dito po sa Metro Manila, ngayong pong araw, asahan po natin na medyo mainit ang panahon natin kasi ang temperatura po natin ay 21 degrees Celsius hanggang 30 degrees Celsius. Mayroon din po tayong 30% na tsansa ng pag-ulan kaya mainam pa rin talaga mga kasambahay. Magdala kayo ng payong tsaka manatili tayong hydrated habang nagpapatuloy ang ating mga gawain. At Fairness, malamig-lamig na. Oo nga, 21 to 30, malamig na din yun. para sa akin, no? Ay, pero mararanasan naman sa Cebu ang 24 degrees Celsius hanggang 30 degrees Celsius na temperatura. Kaya asahan po ang mainit at maalinsangang panahon sa buong maghapon. Meron ding 20% chance of rain, kaya maulap.
Pag maulap, check muna bago maglaba. Baka mamaya hindi matuyo ang inyong mga labahin. Tama. O, ito sa Metro Davao naman, naku, mararanasan po ang temperaturang mula 23 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius. Kaya asahan po na medyo mainit po ang panahon. Mababa naman ang tsansa ng pag-ulan na nasa 10%. Kaya asahan na magiging maaraw today sa inyong lugar. At huwag kalimutang uminom ng maraming tubig. At syempre magpayong kasi minsan sa tanghali, tsaka sobrang init eh. Diba? Kaya yun, mag-sunscreen na rin kayo, syempre. Diyan na lang para tayo protect. magsampay. Tama. Kahit maaraw mga kasambahay, ang goal natin wag maging amoy araw. Yes. Dapat amoy baby. Oo, dapat amoy baby, dapat fresh pa rin tayo. Pero mga kasambahay, update lang, sumikat na po ang araw natin kaninang 6:02 ng umaga. Pero kung di nyo naman po naabutan yan kasi medyo na-late kayo ng gising, no? Abangan nyo na lang po yung sunset natin mamayang 6:07 ng hapon. Yun. Siyempre, bago tayo gumalaw-galaw mamaya with Broski Ian, kumustahin muna natin ang ating munting kusinera. Anong update sa inyo dyan, Ira? Yes! Eto na nga, nakarating na ako sa kusina. Pero bago po tayo mag-prepare ng pagkain natin, mga kasangbahay, i-update ko muna po kayo sa presyo ng mga pangunahing bilihin po sa mga palengke sa Metro Manila. Kasi alam po natin ngayon, medyo nagtataasan po ang presyo ng lahat. Pero ito, sa bantay presyo po ng Department of Agriculture, as of March 17, 2026, ang imported po na bigas ay nasa 40 pesos hanggang 70 per kilo po yan. Ang local rice naman po, 37 to 62 pesos per kilogram. Sa atin pong mga karne, ang pork, 210 to 440 pesos per kilo. Ang beef po, per kilo niyan ay 360 to 550. Ang whole chicken po ay 140 pesos hanggang 240 pesos. Sa atin pong mga isda naman, ang galunggong ay 240 hanggang 440 pesos per kilogram. Ang tilapia, 140 hanggang 170 pesos po. Ang bangus po na medium, 175 to 280 pesos per kilogram. Sa atin namang mga gulay, yan, kain-kain tayo ng greens natin. Ang ampalaya, 90 hanggang 160 pesos per kilo. Ang kalabasa po ay 30 hanggang 100 piso kada kilo. Ang sitaw po, 80 to 180 pesos. Ang talong po ay 40 to 100 pesos per kilogram. Ang kamatis po, 30 hanggang 100 piso kada kilo. Ang repolyo po, 40 hanggang 100 pesos po yan. Ang carrots naman, 130 to 200 pesos po. Ang sayote, 35 to 70 pesos. Ang bell pepper, 150 to 350 pesos per kilogram. Cauliflower is 80 hanggang 200 pesos per kilo. And ang lechugas po, 60 to 250 pesos. Ang bawang naman, 120 pesos po hanggang 400 po iyan. Ang pulang sibuyas, 55 hanggang 150 pesos kada kilo. Ang puting sibuyas, 50 hanggang 150 pesos. Ang sili po, 90 to 250 pesos. At ang luya, 100 to 200 pesos per kilogram. Ang asukal naman po na refined, 75 to 90 pesos per kilo. Ang washed sugar, 62 to 90 pesos per kilogram. Ang brown sugar po, 60 hanggang 88 pesos po per kilo. At ang itlog, 6 hanggang 13 po yan per piece. Ang cooking oil naman po, ang mantika, 79 hanggang 190 pesos per liter. So far, parang wala naman masyadong paggalaw dun sa ating presyo po ng mga bilihin. Pero, syempre, kagaya po ng lagi nating paalala, ito po, presyo po ng mga pangunahing bilihin, dito po yan sa palengke sa Metro Manila. Baka po iba rin yung presyo pagdating nyo dyan sa probinsya. Okay po, eto na, sobrang excited ko talaga sa recipe nito kasi sobrang fragrant ng mga nandito sa harap ko. Kaya, excited na ako, imported ba yung chef natin? Ano ba mga B? Walang iba. Ito na yung mapakilala ko kundi si Chef Raytang Bagilan. Sawadee ka. Good morning. Yes po, po, good Chef. morning. Bati po kayo, Chef. Yes po, good morning to our televiewers for this morning. Sawadee ka po. Sawadee ka. Yan, Chef. Grabe, last time po nandito kayo. Kaso Yes, wala po. naman po ako noon. At ngayon, finally, Chef, tayo po ay nagkita na po para po sa isang dish for today na alam ko ay very special din po Yes sa po, inyo. yes. Sige po, Chef, what's our dish for today? It's one of my favorite Thai dish. It's shrimp salad or yam tak rai.
spicy shrimp salad in lemongrass. So this is our ingredients. Okay po. Okay, we have lime juice, and then mint leaves, cilantro or wansoy. And then yung shrimp just boiled, and then blanch lang po siya ng mabilis. We don't need to overcook Apo. para hindi siya maging rubbery. And then we have our kaffir lime, chopped chilies. So you can adjust our chilies according to your Yung level of preferences. spice. Po. Yung level ng spiciness, then shallots, and then chopped what we call this, lemongrass, patis, Thai chili paste, and then brown sugar. Yun. Chef, paano pag wala silang mahanap ng Thai chili paste? Paano natin gagawin po yun? Actually, yung mga Thai cooking dito sa Pilipinas is available na po siya sa mga supermarket and online po. They can order. So, mas po. madali na po. Yes no, po, para sa accessible kanila. no yung ating mga ingredients. Okay po. Sige po, Chef. Let's Okay, do our okay, let's do the dressing first. I'm gonna put first our lime juice, Okay po. and then brown sugar, and then our patis, Ayun. then our special Thai chili paste. Ayan. Chef, gaano po kayo katagal sa Thailand? It's 1 month po, magbabakasyon. Okay. Yeah. Pero Because- gano'n na po kayo katagal nag-aaral ng Asian cooking or specifically ito pong Thai po na cuisine? Yes, it's every year nag-aaral po talaga ako sa ibang bansa. Kasi I don't consider myself as magaling na chef. Kasi may every country may kanya-kanya silang specialty. Tama po. So kailangan talaga nating pag-aralan. Pero gaano na po kayo katagal as a chef? I started since 2015 po. 2015. Yeah. Pero grabe. Pero before chef, nakapag-guest na po kayo sa Good Morning Kuya. di ba Yes po, yung sa old building. Okay, pero kami po ang mga bago po dito Yes sa po. bahay po ni Kuya. Yeah. Bahay po ni Kuya Daniel. At sige po, Chef. Okay, ano na po ba yung ginagawa dressing, natin? pag nakuha na natin yung dressing, Opo. completely dissolved na yung sugar. Okay. It's time to add our shrimp, Okay. then yung ating mga aromatics, lemongrass, Wait, yeah. Napakabango. Kung naaamoy nyo lang, mga kasangbahay, grabe, para ka nang nasa, legit na Thai Ay, restaurant. Pero chef, ito pong, kaffir na leaves po, no? Medyo parang mahirap pong hanapin ito, di ba? Ay, madali na lang po ngayon. Talaga Available po? po sa Pilipinas. Kasi it's Asian country, yung mga ingredients Okay. natin. Pero Same lang. medyo mahal po siya pag binili outside, di ba po? Mura lang. I will give them the supplier later. Ay, sige po, chef. Ayan. Kasi naalala ko po na naghahanap ako niyan sa mga big po na mga groceries. Yes. Bibili ako isang pack parang mga ilang grams ng 100 mahigit. Pero baka yun, mas mura po sa Yes inyo. po, mag-direct tayo sa supplier. Ayan. And then, toss lang natin. Okay po. And there you go. Ito na yung ating shrimp salad. Napakabilis i-prepare. And then, this recipe is tamang-tama sa parating na Lenten season. Opo. Tsaka chef, para din dun sa mga naghahanap din ng ibang Yes po, dish naman dish. na salad pa rin, Yes di po. ba? Ayan, ang sarap naman. Okay, that's it. Ready to Yun na plate po. na po. Okay, sige po, chef. Paano po natin ipi-plate yan? Ano pa po yung mga i-garnish po Yeah, natin? yung cilantro po, then yung lime. Okay. Okay. Ay, grabe, ganun na yun. Mga kasangbahay. Pero chef, ito po, isa po ito sa paborito nyo na na Thai. Any Thai food po, it's my favorite. Kasi yung kwan ng flavor po nila, ang sarap po kasi yung tamarind, yung patis, yung flavor ng lemon juice, and then spiciness. And that's it. Oh, ang ganda! So pretty! So, chef, ano pa po yung po pwede nilang i-add kapag, kunwari, ikakainin na po nila? Yes, they Kailangan can pa add nilang more, patakan ng lemon? No need na po. Ano? Just garnish lang natin ng lime. Okay po. And then, like this mint, extra mint kung gusto po nila. Ako, I love mint and cilantro. Opo, to balance Yes po po. siguro kasi medyo spicy po. no? Opo. Ang galing! So, ito na mga kasangbahay. Ano nga po ulit tawag, chef? Yam takray. Yam Takray by Chef Raytam. Ayan, maraming salamat po. Pero chef, ito rin po ba yun? Yes po, Yun. ito Pwede po po siya. natin ipakita. Ito, mas maganda ang Presentation. presentation. Pinaghandaan talaga ni chef. Pero parang gusto kong tikman. Pwede bang makahingi ng ng spoon and fork? Sige, mamaya na daw, sabi nila. Talaga, pinapatakam niyo talaga ako. Pero, eto na nga. Habang mamaya ipapakita pa natin yung iba pa nating mga breakfast items na prepare sa atin ni Chef Raytam. Chef,
may itatanong po ako sa inyo. At sa inyo rin mga kasangbahay, sige, itaas natin yan. Yan, sige, itaas pa natin. I-stretch natin yan. O, mga kasangbahay, nakapag-stretch na ba kayo? Kasi kung hindi pa, perfect timing to dahil tutulungan tayo ni Ian kasama ang isang coach from Fitness 8 para gumalaw-galaw naman ang ating katawan. And for today, back exercises ang ituturo sa atin na pwedeng gawin para makatulong sa ating posture at maiwasan ang back pain. Ian, kamusta ka dyan? Yes, good morning guys! At we're back again dito sa Fitness 8. At syempre, katulad ng nabanggit ko kanina, may mga gagawin tayong mga back exercises. At alam nyo ba, ang ating back ay may mga iba't iba pang mga muscle groups. Meron tayong upper back, middle, lower back, at ang lats na sinasabi. At yun, syempre, aalamin natin kung paano ba natin matatarget yung mga muscles na yun. Kaya kasama natin ngayon si Coach Cristel. Good morning, Coach Cristel! Good morning. Ayun, bati po tayo sa ating mga viewers. Good morning. Ayun, si Coach Cristel ang magtuturo sa atin ng mga iba't ibang back exercises. Ayun. Coach, syempre, simulan na po natin ano ba yung gagawin nating unang exercise para sa ating back. Ang unang exercise po na ituturo ko is lat pull down. So from the word itself, ang tatargeting muscle is lat. Lats, Coach. Ito po ba yan yung sa may gilid natin na Yes. muscles? Okay. Sige, Coach, paano po ba ang gagawin natin? Papakita ko po kung paano yung proper form. Okay. Sa machine so tayo. yung leg, nakapasok siya sa rolling pad. And Okay. then, lean back lang, konti. Then tingin doon, chin up. Then, pull. Pull, okay. So pagka-pull, magcha-chest out. And then, squeeze yung lats. Squeeze ang lats. Yes. Okay. Ayun, sige Coach. Pwede ko po bang matry? Ako naman, na-excite ako eh. Sige po. Tapos guide nyo lang po ako kung tama po ba yung form na gagawin ko. So dito, syempre yung weight po muna natin, i-consider. Mukhang okay naman po sa akin yung And then, weight. pasok ka pa sa... Papasok ko yung paa ko dito. Apo. Okay. So, bago ka maupo, pull mo muna. Ipupull muna to. Yan. Okay. Okay. Then, and then lean back. Then chest Lilin out. back po tayo. Chest out. And then pull po. Pull natin. Then while pulling, nag-squeeze po yung lats natin. Ayun, kailangan ma-feel natin nag-squeeze yung lats po natin. Yes. Pero Coach, ano po to? Gaano kabilis yung pag-pull natin dito So, sa 1 to 2 natin? seconds lang po. 1 to 2 seconds. Tapos sa mga beginners, Coach, ilang repetitions, ilang ulit? 10 repetition po, minimum. And then maximum na po yung 15. Depende po kung anong fitness goal nila. Okay. So sa mga beginners, pwedeng start small muna, no? Yes. Sa wag kagad mabigat or wag kagad marami. Tama po ba, Coach? Yes, tama. Ayun, sige. Tapos yun lang, Coach, yung reminders natin na kailangan ma-feel lang na nag-squeeze yung back, tas naka-lean lang tayo, no? Naka-lean tayo. And dito, Coach, sa chest part, saan bang magandang target? I mean, sa nakatutok ba? Sa nakadikit ba siya sa chest natin? Bababa na po siya, upper chest, pero hindi po kailangan nakatikit. Ayun, okay. Ayun. Tapos Coach, ang ano nito, ang target po nito is lats lang po talaga. Yes. Lats lang. At the okay. same time po, na-workout din yung bicep natin. Okay. Ito po, itong part dito ng Yes, ating muscles. Okay. So, hindi lang siya isang muscle ang tatamaan, kumbaga na sinasabi nila. Tinatamaan din po yung bicep. Yung muscles, okay. Ayun, Coach, mukhang okay po tayo dito sa ating dito sa ating workout dito, ang lat pull down, tama po ba? Yes. Ayun. Ano pong next exercise po natin? And then next exercise naman, bent over row. Bent over rows. Ang targetin naman natin is yung upper back. Upper back naman to. Tapos So, dito, Coach, anong equipment ang gagamitin natin? Ang gamit natin ngayon is fixed bar. Fixed And bar. then, yes. Distance po. Then pull lang bar. Okay. Hinge lang and then straight yung back. Then forward konti yung arms. Then pull. So Okay. pagka-pull, ini-squeeze naman po yung upper back. Okay, and then wag po natin i-hyperextend yung ulo. Kailangan po laging neutral yung neck sa spine. So, Ayun. down and then squeeze your upper back. Then down. Okay. Tapos sa ganyan, Coach, sa mga nagsisimula, ilang repetitions po? So, ganun din sa Same lahat din. ng beginner. Minimum of 10 repetitions. 10 repetition. Ayun. Sige, Coach, ako naman, tatry ko naman po. So dito, ang hawak po ng kamay, meron po bang tamang distansya Yan, dito yan. po? Yan, Yes. ganyan. Tapos, And then, pagbuhat pa lang galing sa floor, kailangan tama na yung form.
Okay. Paano po yun? That kailangan Nakalubog po yung likod. yung lower back. Yes, So, wag medyo tayo straight. mag-slouch. Okay. And then lean forward ka pa, hinge mo pa, sir. And then forward mo konti. Forward konti. lang. And then pull mo. Elbows in para may squeeze yung upper back. Okay. For ano po ito? Upper back. Yes, Ang upper target back. Yung target natin. muscle niya. So, pull. Okay. So, ganyan. Forward pati yung arm. Yung bilis po ba ng pag-pull ko ay Yes, once at a tama time lang po. naman po? Yes. Okay. Kasi meron po iba parang baka masyado namang mabagal or masyadong mabilis. Then, meron din, sir. So, ito 1 to 2 seconds ang ano. Yes. Ayun, okay. For upper back po ito, coach. Ayun, sige. Ayun, tapos, yun, nafe-feel ko nga, medyo nafe-feel ko yung... Pero dito, coach, ang pagdagdag ng weight natin, depende rin sa kung ano ba, kung nakakarami na po ba tayo for this weight. Ano po yung sign na kailangan ng magdagdag tayo ng weight? Ang isang sign po para magdagdag ng weight is yung nagagaangan na siya sa binubuhat na. Ah, So, okay. pag wala na po masyadong nafe-feel na... Pag wala ng challenge, kumbaga, Yes. parang di ka na pinapawisan, parang ang dali na lang, no? Opo, doon na po tayo magdadagdag. Weight. Okay, so So, ang tawag po doon is progressive overload. progressive overload. So, increasing po. Ah, okay. Huwag lang tayong magsistay ng matagal sa isang weight. No, kasi baka hindi tayo mag-progress. Yes, tama. Since with the word progressive overload. And yun, syempre coach, ito yung mga mga ilang exercises pa lang natin. Ano. At meron pa po tayong mga gagawin pa mamaya Yes. for another muscle groups naman natin sa ating back. At ayun guys, ilan lang yun sa mga exercises natin for back. At mamaya, with Coach Cristel, magbabalik kami sa mga iba pang mga exercises natin. Kaya, ayun, abangan nyo lang mamaya. Magbabalik kami. Nagbabalik po ang inyong munting kasinera with Chef Ray Tam. At eto na nga, kanina pinakita natin yung ating yam takray. Tama ba, Yes po, Chef? yam takray. Yam takray. Ito pakita natin ulit sa mga kasangbahay na hindi yan nakita nung ginawa natin. Ito yung spicy shrimp salad and lemongrass. Pero Chef, meron pa kayong ibang Yes bit-bit po. para sa amin. Sige po, go ahead po, Chef. Okay, special request ni Sir Joshua. We have our shrimp dito. Pinakuluan lang siya. Yung secret natin dito is the sauce. So boiled lang, walang any seasoning, just boiled. Opo. And then the seafood sauce. Any seafood, pwede niyo po siyang i-dip. And next is our Thai chicken in red curry. And then the famous kanum tom as our dessert for this morning. Yung parang palitaw ng Thai Opo. na bukhayo yung feeling. Ay, okay. Yeah. Pero Chef, grabe, sobrang nakakatakam naman ito. Pero pwede ko na po ba tikman? Yan, gustong-gusto ko na talaga kanina pang tikman ito So, kuha tayo Yeah, na. just get with the Yan, sauce. Baka makain ko yung sili. And then the mga bi. cilantro po. Eat with the Ayan. cilantro. Ay, tas ang galing ko lang. Pwede naman tanggalin natin Yes sa po, ano? opo. Tapos, eat with the cilantro, sabi ni Chef. Ganun talaga, Chef, Kailangan kompleto yung Yes components po. when you eat it. Opo. Okay. Na-excite ako kasi alam kong masarap siya. And then you don't need to go to Bangkok anymore kasi nga authentic. Ang sarap! Naalala ko, Chef, nung napunta ako ng Thailand, meron akong kinain yung dancing shrimp. Yung condiments na nilagay nila, yung sauce, ganito Yes po, same po yung siya. lahat. Yeah, the jumping salad, Ang the version nila. sarap! Gagayahin ko to, Chef. po. Pero yung Thank you. measurement, bulong mo sa akin, Chef, ha? Opo, no problem. Chef, sige po, baka po meron naman kayong gustong i-promote pa kung saan po mabili Yes, yung ibang mga opo, ingredients and all. Okay, for my social media, for my class, check niyo po sa page ko, Chef Ray Tams, and my free recipes sa aking YouTube channel at Chef Ray Tam pa rin po. And then for my face-to-face class at upskills.ph.com. And if you want to enroll, call our number 069-041-0996. And for the herb supplier, to my sponsor, Medicinal and Edible Greens, you can call them at 0955-228-8749. And pabati po. I want to congratulate my niece, Francesca. Nakapasa po siya ng board exam sa nursing this February. Congratulations, Francesca Jane Faria. Yan. Pero Chef, ito po ba? Pwede po namin orderin sa inyo, for example. Yes po. Tawag kami. If I have spare time, kasi busy pa ako sa pagtuturo. Oo nga po Opo. eh. I will let Ma'am Grace. Sige po. Pero sa mga kasangbahay po na kunwari, kung gusto po kayo invite,
As a private chef, pwede ba yung Yes, ganun, I sir? do that also, but they need to book ahead of time. Oo nga, kasi lagi rin po kayo yes po, umaalis. sa schedule ko kasi sa face-to-face class, napakaraming schedule po sa upskills. Okay po. And I think much better they can attend na lang ng class ko ng sa classes. upskills. Oo, Opo. chef, pa-attend ako ng Yes. class. Para hindi na ako pumunta ng Thailand. Yes no? po, of course. Pero yan, chef, maraming Yes salamat. po. Paano po ba sinasabi yung thank you po in ano? Kapun Thai? Kap. If girl is Kapunka. Kapkun Kap. Yeah. Okay. Ayan, pero chef, maraming pong salamat. Ako po, enjoy ko pa po itong ibang mga food na nasa harap po natin today. At chef, eto na, yung question ko sa inyo kanina, dumating na. Okay. Eto po, chef, sa inyo pong palagay, ano naman yung isang habit na malaki po yung maitutulong para po manatili tayong healthy? Okay, para sa akin, ako actually, nag-iingat na rin ako sa pag-intake ng food. It's balanced diet. So for now, I do the calorie deficit. You can eat everything you want. Basta importante, alam nyo yung... Calorie count. Yes po. No, aside from that, yung intake natin. Balanced diet nga po. Ayun. Yun po yung secret ko. Kasi sometimes my student ask me, bakit hindi daw ako tumataba? Sinasagot ko po, kinakain ko po lahat. So, in moderation. Everything is in moderation. Walang bawal kainin. Basta moderation po. Opo. Tsaka napansin ko, chef, nag-i-incorporate kayo sa mga pagkain nyo, yung mga gulay-gulay. Yes po, opo. Ayan. Kaya napakahalaga talaga din na mindful din tayo sa ating mga Kinakain. kinakain. Siyempre, bilang chef, no, tayo parang nasa sa atin din yung chef, yung pagpe-prepare ng pagkain. Di ba dati daw ang chef daw is na masarap na magluto, dapat mataba. yun dati yung fan nila. Oo, pero ngayon talaga marami ng chefs talaga na nagpe-prepare ng marami rin talagang mga healthy. Yes po, opo. At kayo naman mga kasangbahay, sa inyo pong palagay ha, ano po ang isang habit na malaki ang maitutulong para manatili po tayong healthy? Comment nyo lang po ang inyo pong mga sagot sa atin pong mga social media accounts mamaya po. Babasahin po natin yan isa-isa, kaya sabay po tayo, chef. I-comment mo na. Isa pa, chef. Ulitin mo natin. 1, 2, 3, kaya. I-comment mo na. Yan. Maraming salamat po, chef. O, sige na. Puntahan na natin yung mga kasama natin. Alam kong nainggit na yan sa akin kasi nakapag-taste test na ako. Anong ganap nyo dyan, mga kasama? So, nag-exercise. Ang sarap nakakain sa mga Ang sakit sa food. likod eh. Nag-stretching na ako eh. Ayan na. Oh. Nag-stretching na kami para active din kami dito. Active na active ako kaya dito, kagaya ni Broski Ian eh. At saka nila Ira at ni Chef dito sa ating kusina. Oo, kailangan talaga gumalaw-galaw na. Kaya sa mga kasambahay natin dyan, meron ba sa inyong mabilis mangalay at sumakit ang likod dahil sa matagal na pag-upo? Naku, saktong-sakto po ang ating morning workout dahil may susunod pang ituturo si Coach Cristel at si Ian. Yes, yan ay ang back workouts na makakatulong lalo na sa mga madalas nakaupo o kaya yung mga nagwo-work lang palagi sa harap ng computer. Kaya balikan natin si Ian sa Fitness 8. Yes guys, to continue yung exercises namin with Coach Cristel sa aming mga back exercises. Itutuloy na namin yung mga kulang pa naming exercises for our back. Yun. And with that, Coach Cristel, ano ba yung next na exercise na gagawin natin? So, ang gagawin naman natin ngayon is cable row. Cable row. Ang target niya is upper back. Upper back. Tapos gagamit po tayo ng anong machine po ba ang tawag dito? Dual adjustable pulley. Okay. So, marami po siyang gamit. Okay, so ayun po yung machine na gagamitin natin para sa ating row. Anong pong tawag ulit sa workout? Cable row. Ayun. Coach, turo niyo po sa akin kung paano po yan. Okay, so first, ipupull niyo po itong grip. Okay. Then, one step backward. And then, squat position. Squat position. And then, pupul mo siya. Nakababa lang elbows. Then, Okay. squeeze your upper back. So, pagka-pull, chest out. Then, Okay. So, ganun po yung form. Yes. Okay. Ako naman, Coach, try ko naman kung paano yan. Siyempre yung weight, mukhang kaya naman natin yung weight. No? Ilang ano po ba to? 20 kilos. So, from here po, mag-step lang tayo ng isa. okay, one step backward. Then, and then squat position. Tapos, ano po ito? Parang chest out. Tama yes, po ba? out. So, extend So, natin. extend yung arms. And then, pull mo. Pull. Pagka-pull, chest out. And then, squeeze your upper back.
Ayun, okay. So, lean forward ka lang konti, sir. Lean Yes, forward. Yes, yes. Okay. Huh? And then, squeeze your upper back. Ayun, okay. So, good. Okay. For ano po ito, no? Ano po ulit ang target muscle nito, coach? Upper back po. Upper back. Tapos sa ganito po, ilang repetitions at ilang sets. Yes, 10 repetition and then 3 sets. Ayun. Same din po ba sa mga exercises na ginawa natin kanina, no? Yes. Lalo na for mga beginners lang din, pwede po ito. Ayun. May hit niya na yung part ng ating back. Tapos yun lang, coach, yung mga reminders natin dito. May mga ilan pa po ba kayong reminders about sa ganito pong workout natin? So far po wala na, nasabi ko naman na po. Ayun, okay. Napaka-importante lang po talaga is yung form natin, no? Proper. Para iwas po tayo sa mga injuries. Ayun. Okay, next naman po natin, coach, anong next exercise po na gagawin natin? So, ang next naman po natin is back extension. So, ang target muscle niya is lower back. For lower back naman to. Ayun, sige. So, Okay, ito coach. po yung machine. Ito po yung machine. Ano pong tawag sa machine na gagamitin po natin? Back extension machine. Back extension Yes. machine. So, Okay. ito sir, na-adjust siya. Depende po sa height Mhm. ni client. So, ako po, dademo ko, since maliit ako, pinaka-mababa. Sige, coach. Okay, pakita ko po. Na-adjust siya sa Yes, base sa na-adjust. height na gagamit. Okay. Sige, And coach. then, bago po tayo mag-start, kailangan po yung paa is nakasagad doon sa rolling pad para hindi po Okay. tayo mahulog. Okay. And then yung legs, laging nakadikit dito sa pad. Mhm. And then, cross arms lang. So, yung neck, laging naka-align sa spine, neutral lang. Then, down. Then, hyperextend. So, pag angat, look forward lang. Then, hyperextend. Ayun. Kailangan ano lang po, kumbaga straight din po ba, no? Dapat hindi Yes. tayo naka-hunch. Kailangan Nakaganon. neutral, apo. Neutral yung neck sa spine and then wag po kukuba. Ayun, sige. Ayun, coach, ako naman, tatry ko naman. try po. I-correct nyo po yung form ko kung tama ba. Ayan, ina-adjust lang ni coach para sa height natin kasi syempre iba-iba tayo ng height. Ayun. Tapos dito po, isasagad dito sa... Yes, nakasagad po yung paa dun sa Nakasagad. pad. And then Tapos- yung leg laging nakadikit po dyan sa pad. Okay, yung leg nandito. Nakadikit Ayun. po. And then cross arms. Cross arms tayo. Okay. Tapos Yung from neck, here? Yes. Yung neck naka-align sa spine. So pag down, tingin lang din po sa floor. Tingin sa floor. Lower. Tapos gaano po kababa, Yan, coach? ganyan lang po. Half. Dito. And then all the way up. So tingin naman po sa harap. Tingin sa harap, okay. So dapat ano pala, medyo pantay ang neck sa ano po bang ipapantay? Sa spine. Yes, neutral Okay. po. Neutral position. Tapos ano po ulit ang target na muscle po nito, coach? Ang target po is lower back. For lower back. Tapos sa ganito pong klaseng exercise, ilan po ulit ang repetitions at ilan pong sets? 10 repetition and then 3 sets. Okay. So ayun po. Coach, thank you so much po. Ayun po yung sa... Ano pong tawag ulit sa machine na to? Back extension machine. Back extension machine. At ayun po yung mga ginawa po nating mga exercises, no, yung nakaapat po tayo. Lahat po ba yun nahi-hit yung muscle groups sa back po natin? Yes, sir. So, na-target natin yung upper, middle, lower, and then yung lats. Okay, so yung kanina po, meron tayong lat pull downs, Lat pull bent over rows, ano po yung Cable isa? row. Cable row. And ito po, ano? Back extension. Back extension. At yun mga kasangbayan, no, yung mga exercises na talagang may hit ang ating mga back muscles na inassist tayo syempre ni Coach Cristel. At yun, guys, sa mga sa mga sumabaybay sa atin, I hope marami kayong natutunan sa mga back exercises natin. At yun, guys, itutuloy lang namin ni Coach Cristel yung mga exercises pa namin dito. Dadagdagan namin ng repetition. Kaya yun, back to studio muna. Thank you, Ian. At para po sa mga humabol sa ating live stream, may tanong kami para sa inyo. Sa inyong palagay, ano ang isang habit na malaking may tutulong para manatiling healthy? I-share nyo lang po ang inyong sagot sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya babasahin natin yan isa-isa. Kaya, i-comment mo na! Ayan na, galaw-galaw muna dyan mga kasangbahay. Sumabaybay kayo dito, marami pa tayong aalamin mamaya at para mas maging active at healthy, stay tuned lang kayo dyan at tuloy-tuloy natin ang ating box workout.
Alam nyo ba na 300 hanggang 400 katao ang namamatay kada taon dahil sa rabies dito sa Pilipinas? Habang nasa 4 million naman po ang naitatalang kaso ng animal bite bawat taon. At mga kasangbahay, ang rabies po ay 100% fatal kapag lumabas na po yung sintomas, pero preventable po kung ito ay maaagapan sa tulong po ng anti-rabies vaccine. Kaya para naman ipaliwanag sa atin ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa bakunang ito, binisita tayo ni Dr. Gian Paolo Azaga, isang infectious disease specialist. Good morning, Doc. Welcome back to the show. Good morning po. Good morning po. Ngayon, Doc, bakit po ba ngayon napapag-usapan natin ng rabies? Meron po ba tayong sineselebrate na ngayon, rabies awareness? Kailan po ba ang rabies awareness month natin? I think yung Rabies Awareness Month, if I'm not mistaken, at around siguro parang November. So, pero ngayon wala naman tayong sineselebrate. Pero maganda pa rin mapag-usapan. I'm just not sure about the November, pero parang ganun yung pagkakaalala ko. Pero ngayon maganda mapag-usapan pa rin po natin to kasi para sa mga pet owners Yes, at saka sa mga, kung sakali, may mga hype na nasa paligid nila. Ano po ba yung mga siguro do's and don'ts muna sa mga siguro mga nakakagat ng aso, ng pusa, ano po ba ang dapat at hindi dapat nilang gawin? Magandang question, no? Kasi sa ngayon sobrang daming misinformation about sa rabies, no? So popular pa din ngayon yung belief na pupunasan ng bawang, no? Yung papaduguin, no? Although isa yun sa mga don'ts na dapat hindi natin gagawin, no? So usually kapag nakagat tayo, yung una talagang gagawin natin, hugasan talaga dapat muna yung sugat, no? Ng malinis na tubig, tsaka sabon, no? And then punta po tayo sa pinakamalapit na ospital o kaya na health center para ma-assess o makita kung kailangan ba ng bakuna, anong type ng bakuna yung kailangan, or kung kailangan ng gamutan para for that. Anong type? Dok, pwede ba natin mag-expand about doon kung anong type ng bakuna? Bakit may iba't iba pala pong bakuna? Akala ko parang isa lang klaseng bakuna para sa pag nakagat ka. Isang bakuna lang. Yung sa rabies po kasi, meron tayong parang dalawang type ng bakuna. Meron tayong tinatawag na active na vaccination, meron din passive. Yung active, yung ini-inject sa inyo nun, no, parang weakened o pinahinang virus ng rabies para yung katawan natin maggumawa ng antibodies para doon. Yung tinatawag naman na passive, ang ini-inject sa inyo, yung antibodies na mismo, no, para doon sa rabies. So, tinitingnan kasi natin yung category basis dun sa sugat na meron yung pasyente. Kung mangailangan ba siya ng active lang, ng active immunization lang, or pareho active tsaka passive, no? So, it depends dun sa type ng sugat. Okay. Pero Dok, once na nakagat na po ang isang tao, gaano po ba kabilis na lumalabas po yung sintomas sa kanya if may rabies po yung nakakagat sa kanya? Usually, kapag nakagat tayo ng aso, tapos hindi tayo nabakunahan, base sa mga journal, sa mga textbooks, no, mga 2 months to how many years, few years, no, bago natin makita yung simptomas. So, pwedeng nakagat ka ngayon ng aso, tapos binaliwala mo lang, after ilang years, magkaroon ka ng simptomas, pwede po talaga yun. Area kung saan kinagat, kung gaano kabilis daw lumabas yung sintomas. Yes, may ganun pong study, no, na kung usually sa mukha or sa leeg, mas mabilis yung progression o kaya yung pagkakaroon mo ng simptomas kumpara kung nakagat ka sa paa. Ayun. No? Depende din kung gaano ka infectious or kung gaano karami yung rabies virus sa kumagat sa inyo. No? So, isa din yung factor. Doc, going back po dun sa uri po ng mga vaccine po na binanggit po ninyo. Ano po yung mga doses, yung para po sa tao, Doc, yung dosage naman po nito, ilang beses po ba sila dapat bumalik po pagka nagpa-vaccine po sila? So, pag nakagat tayo ng aso, usually dapat punta tayo sa pinakamalapit na health center. Sa ngayon kasi, 4 na balikan, 4 doses. Okay. No? Yung sa active immunization na tinatawag. No? So, usually sa pagpunta ninyo, day 0, after the 3rd day, then the 7th day, no, and then the 21st day. So, 4 na beses siya. Pero yung tinatawag na passive, binibigay lang yun kapag category 3 yung kagat. Pag category 3 yung kagat, ibig sabihin, yung malalalim, yung dumugo, yung mga kagat or mga kalmot sa muka, sa leeg, no, binibigyan yun. Pero 1 dose lang yun, yung passive. Yung active, yun yung naririnig natin na sinasabi na, 4 na turukan. 4 na turukan. Pero Doc, sorry po, kailangan din po bang obserbahan yung pet po na nakakalmot o nakakagat po din sa tao po?
Na actually, tama, pwede po yun. No? And ideal po talaga na maobserbahan natin. Usually, dito sa atin, 14 days yung observation period. Pero, sa international guidelines, as early as 10 days, so dapat ino-observe natin yung aso. So, kung halimbawa, nakakagat sa inyo, alaga naman, pwede niyong mabantayan. No, usually, 10 to 14 days yung babantayan ninyo. Titingnan natin kung magkaroon ng simptomas yung aso, no, ng parang rabies din. Kasi kung ano usually minsan yung simptomas sa tao, yun din yung makikita ang simptomas sa aso, yung medyo may pagkabalisa, no, yung naglalaway, no. So, obserbahan natin yung mga alaga natin. Yun nga lang, ang problem, kapag hindi natin alaga, no, pag stray dog o kaya pusa, no, pag ganon, talagang we advocate na magpabakuna kasi hindi mo na maoobserbahan. Correct po. Dok, ano naman po yung pwedeng gawin ng isang fur parent? For example, meron po akong anak. Hindi pa naman siya nakakagat. Pero para safe, pwede ko na bang pabakunahan agad yung anak ko ng anti-rabies para lang just in case na makalmot siya or makagat siya, meron na agad siyang protection. Mas advisable po ba yun? Hindi po kasi part ng childhood vaccinations ang anti-rabies. Yung tinatawag po natin, I think yung tanong po ninyo yung sa pre-exposure prophylaxis na tinatawag. So bago ka pa makagat, may bakuna ka na. Pero based on guidelines, ang binibigyan lang po natin yun, yung mga at high risk. Yung mga veterinaryo, no, yung mga nag-works na sa laboratory na may mga kaso ng rabies, yung mga healthcare workers, no. So yun yung mga binibigyan natin ng pre-exposure prophylaxis. Or the other way, Doc, yung mga alaga ang merong bakuna. Tama. Dapat yung mga alaga talaga, dapat sumusunod sa schedule talaga yung mga aso at pusa. Isa po kasi talaga, Dok, sa problema, yung budget din. Kaya yung iba kahit minsan nakakalmot or kaya minsan nakakagat, parang binabaliwala na lang. Saan po ba makaka-avail or makaka-avail po ba yung mga kasambahay natin in case na makagat po sila ng libreng anti-rabies vaccine? Well, personally, ako po kasi nagtatrabaho sa San Lazaro Hospital. Pero anywhere na government hospitals, they can approach, no, yung mga LGUs natin, may mga ibang health centers, no, I think QC, meron silang mga animal bite centers per barangay or per community, no, na pwede nilang puntahan para makakuha sila ng bakuna. So, yun po yung mga pwede nilang puntahan for that. Libre din po yun. At least meron naman pala. Opo. Dok, ma-clarify ko lang, meron na po bang tao na gumaling sa rabies? Kasi parang lagi ko pong naririnig na parang, kapag nagka-rabies ka, lumabas na yung sintomas, ang ending nun talagang death na. Meron po ba tayong record dito sa Pilipinas or sa ibang bansa na gumaling pa sila? Well, sa US, merong isang tao, if I'm not mistaken, na gumaling no, sa rabies. Pero, yung ginawa sa kanyang gamutan, experimental, no? Na kahit trinay nila ulit sa ibang pasyente, hindi gumana, no? So, ang sa atin sa Pilipinas, wala pa talagang reported case na talagang nag-survive, no, sa rabies kasi sa lahat naman ng textbook o journal pag binasa nyo, nearly 100% talaga yung fatality ng rabies. Kaya wala siyang cure, 'di ba? So we advocate the prevention. Na talaga magpa-inject Pero, talaga. Doc, yung effectivity naman po ng anti-rabies po na vaccine po sa tao, gaano naman po ba siya katagal po? Well, there are some studies, lalo na yung pre-exposure, yung mga ganun, no? It can last up to 3 years, no? Pero that doesn't mean na pag nakagat ka, hindi ka nababakunahan. It just means na pag nakagat ka, shortened yung dosage mo. Di ba usually 4, no? Pero halimbawa, kung nabakunahan ka, tapos nakagat ka ulit, magiging 2 na lang siya. So yun yung benefit kapag nagkaroon ka ng parang vaccination bag. Baka kasi ang nasa isip po nila, ay okay lang kasi nakagat ako last time, nagpabakuna na ako, baka may immunity pa ako nung vaccine. So hindi pala ganun, Doc. May immunity naman siya, pero kailangan mo pa rin magpapakuna. Padagdag ng dose. Okay. Doc, I think yun yung tinatawag nila ng mga booster shots. Kasi parang last time, nagpa-anti-rabies vaccine ako. Tapos sabi nila, kung nagkaroon na daw ba ako ng record before. Tapos pinakita ko lang yung record ko na natapos ko yung series ng vaccine. Tapos sabi nila, ay, within 3 years pa to. So, booster na lang yung ibibigay namin. Parang ganun po yung term na. Booster shot. Pero Doc, may tips po ba kayo para makaiwas tayo sa rabies para sa mga kasambahay natin, lalo na sa mga pet owners?
Siyempre, unang advice talaga is dapat pabakunahan niyo yung mga alaga natin. Number one. Kasi kahit sabihin nyo na, alaga naman namin yan, nasa bahay lang yan, di lumalabas. Pero just to be on the safe side, yung ina-advocate natin na mabakunahan yung mga alaga natin. At the same time, anytime po na may masugatan po kayo, no, makalmot kayo, or makagat kayo, alaga nyo man o hindi, better po na pumunta kayo sa doktor para ma-assess natin yung sugat. No? Kasi kahit alaga po ninyo, hindi naman natin masasabi kung baka may rabies sila or wala. So, better na ipakonsulta nyo pa din siya. Para makaiwas. Halimbawa, Dok, nakagat or kaya nakalmot, ano po yung pwedeng una nilang gawin bago sila dumiretso sa mga animal bite clinics? Ang isang pinaka-cornerstone or yung pinakamahalagang gagawin pag nakagat tayo is hugasan talaga yung Hugasan. sugat. Running water po ba ito? Running water, no, na malinis, saka sabon, no? Kasi ang ginagawa nun, yung mga natitira, kasi di ba yung laway ng aso, pag kinagat ka, nandun pa din siya eh. So, kailangan natin siyang hugasan para yung ibang virus na nandyan pa sa labas, matanggal. No? Hindi na pumasok din sa And speaking of, nabanggit niyo po may mga categories pala yung mga bites. Pwede po ba natin pag-usapan for more on dun sa mga different categories para sa mga kasambahay natin? Siguro, wag naman sana may mangyaring makagat. At least may idea sila na kung ano ang category para ito at gaano ka, kumbaga, severe itong klaseng mga bite. So, yung category 1, yun yung pinaka-mild. No? So, yun yung mga nakalmot ka, no? Or Scratch lang ba? Scratch or nadaanan ng ngipin ng aso na hindi dumugo, Pwede- parang okay, gas-gas okay. lang. Walang no? bleeding, okay. Or dinilaan ka ng aso sa parte ng katawan mo na wala namang open wound or walang sugat. So, yun yung category 1. No? So, low risk siya, pero we still advocate na makita pa rin ng doktor kasi baka kailangan ng bakuna. Yung category 3 naman, yun yung pinaka-worst kasi 1, 2, 3. No? So, kung yung 1, yung mild, yung 3, yung worst. No? So, 3, yun yung mga malalalim na kagat, no? Kagat sa muka, kagat sa leeg, no? O yung mga kagat na kahit sa paa o kaya sa kamay, pero dumugo, malalim, no? O kaya kapag dinilaan ka ng aso, no? Sa parating may sugat, no? Yun yung category 3. So, automatic po yun. Kailanganin talaga ng bakuna, no? Yung both active and yung passive, no? Yung category 1 kasi and category 2, pwedeng kahit yung active lang, yung 4 na turukan, no, hindi kasama yung antibodies. Pero pag category 3, dahil nga malala na siya, no, sa category, kasama na yung antibodies doon sa ibibigay. Maganda. Pero Doc, curious lang, ano po ba yung unang system sa katawan natin na tinatamaan nitong rabies once na makapasok siya sa katawan? Okay, so yung pinakauna kasing nararamdaman ng mga taong may rabies is parang feeling nila na mamanhid yung kinagatan sa kanila. No? So once na maramdaman nila yon or parang may ibang sensation dun sa kagat. So once na maramdaman nila yon, yun na talaga, start na yun ng simptomas ng rabies. Hala. No? And then that's the time na kahit magbigay tayo ng bakuna, talaga natin siya masisingit. Kasi may simptomas ka na eh. So, yun yung una nilang babantayan. Kapag yung dating kinagatan sa kanila or kinalmutan, parang nagmamanhid, no? Yun yung mga first symptoms. And then slowly, magsispread na siya sa katawan hanggang sa yung mga nakikita na natin sa TV na nagwawala kasi naapektuhan na yung brain. No? Pero to kasi may mga stories kami nakita sa social media na yung kagat daw po sa kanya years ago pa, pero kumbagang recent lang na lumabas sa kanya yung sintomas. Ano po ba yung nagtitrigger doon? Or trigger po ba yung tamang Ba't term na late, no? gagamitin? Bakit tagal? Bakit siya lumabas? Ganun do. Ang incubation period kasi ng rabies o kaya yung parang time na nakagat ka hanggang sa magka-symptomas ka, yun, mga 2 months to years actually, no? So kung di ka nagpabakuna, pwedeng in the future, saka magkaroon ng simptomas. Kasi baka yung kagat sa kanya, nasa paa, no? Or baka yung kumagat sa kanyang aso, mababa lang naman yung virus sa laway, no? Pero meron pa din kasi. Or may iba naman kasi tayong cases na hindi nila alam o hindi nila malayan, nakakalmot pa rin pala sila, repeated yung exposure, no, or nakakagat sila. Kahit sabihin nila na, yung pangalawang kagat kasi di naman ako nasugatan. Pero we can't be sure kasi. So, yun yung mga factors kung bakit minsan parang after a few years, doon mag-a-appear yung symptoms. Dok, meron po ako naririnig minsan, yung parang sinasabi pa na, ay, huwag ka na magpa-vaccine kasi yung aso ko naman may anti-rabies yan. Walang rabies yan. Dapat pa po ba sila magpabakuna or okay na po ba yun? Kasi minsan yun pa yung dahilan eh. Sa guidelines kasi, kapag fully vaccinated yung aso,
no, we can opt na bantayan na lang siya. Kung nababantayan talaga siya, no, kung pet dog siya, kung hindi siya stray, no. Pero dahil nga ang rabies ay nakamamatay, no, once na may simptomas ka, we still advise them to go to the nearest health centers para makita. Mas okay Para na safe. yun. That's true. Kaysa yung Maybe- magsapalaran pa. Pero Dok, sa mga gantong cases ba, kunyari alaga nila hindi aso at pusa, meron po ba ibang pwede pang magdala ng rabies virus bukod sa aso at saka pusa na typical alaga po kasi yun So, di ba dito sa atin kasi, sa Pilipinas, yung cases ng rabies, pinaka-common sa kagat ng aso, Yes, kagat ng po. pusa. Pero sa abroad kasi, dahil maganda yung infection control nila, no, yung program nila sa mga pets and even sa tao, like sa America, usually bats or mga paniki yung nagdadala ng rabies. No, may misconception din na pag nakagat ba ng daga, magkaka-rabies. Yun nga po. Diba? So, usually, yung mga sa daga, yung kagat sa daga, very, very low risk of having rabies. Okay. So, ang binibigay lang doon, yung tetano na bakuna. Kasi anything na kagat pa din or sugat, pwedeng magka-tetano. Pero Doc, hindi ba ito natatransmit from sa person to person po? For example, nagkaroon na po ng rabies yung isang tao po. Tapos, Kinagat ako. laway, ganun. Nangagat. Mga nurse. Ganun po. Nangagat siya. Laway sa tubig po na nainuman, ganun po. Transmit po ba siya, Doc? Pwede pa rin po. Yeah. Kasi, di ba, ang main na dahilan kung ba't tayo nagkaka-rabies is yung kagat ng aso. Which is, yung virus nasa laway nila. So, ganun din kasi yung nangyayari sa tao. Yung rabies na virus, once na nagkaroon tayo ng simptomas, napupunta din sa laway ng Ala. tao. So, may chance po. Although, hindi ganun kataas, Kataas. may chance pa din. Ingat tayo. Huwag ka makagat. Huwag ka makagat. Pero Doc, eto po, curious question po, bakit po takot sa tubig po yung nagkakaroon po ng rabies? Rabies virus? May mga phobia sila. Oo. So, yung mga rabies natin na pasyente, actually, hindi nga lang sa tubig Opo. Base sa mga nakikita namin sa mga na-admit sa amin, no, madaanan mo lang yung hangin ng pagdaan mo. okay. Talagang nagre-react sila. Hindi sila takot sa tubig o kaya sa hangin. Pero kasi pag nakakita sila ng tubig, no, yung mga muscle nila sa lalamunan, nagsaspasm or naninikip. So, sobrang sakit nun para sa kanila. So, it's not because takot sila sa tubig, pero dahil pag nakakita sila ng tubig o kaya pag uminom sila, biglang maglalak yung mga muscle nila sa lalamunan. Kaya nakikita nyo na parang dinudura nila or hirap sila lumunok. Dok, kapag ganyan na yung sintomas nila, ilang oras na lang yung Grabe ka hinihintay naman. natin. Oras, di ba, Dok? Oras lang yung hinihintay para dun sa kanilang, pagkawala. Base po kasi sa pag-aaral, no, within 48 hours or within 2 days, kapag gano'n na yung simptomas, Pag lumabas. na-expect talaga. In-expect na siya sa ganung oras, Dok. Nakakalungkot. Pero Ako, ayaw naman nalulungkot nating ako takutin na yung mga- Nakakita ko ng mga ganong cases. True. Kasi alam kong wala tayong magagawa na. Kaya maganda ay maiwasan, ma-prevent natin bago pa dumating na. Maraming salamat, Doc. Meron po ba kayong gustong batiin o to promote ngayong umaga? Siyempre, dahil pinag-uusapan naman po natin yung rabies, no, pinopromote talaga natin na Opo. magpabakuna yung alaga. Yeah. And then, siyempre, yung mga nakagat po ng rabies. No? And then, gusto ko lang po batiin ng good morning din yung staff po natin sa San Lazaro Hospital. No? Sila Dr. Solante po, sila Dr. Edrada, yung mga training core po natin sa infectious diseases. And also, yung mga co-doctors namin, no? Yung mga co-fellow in training namin. And then, yung family ko po, back in Bicol. Good morning salamat. Good morning po sa inyo. Again, maraming salamat, Dr. Gian Paulo Alzaga. Paalala po ito sa atin na huwag isawalang bahala ang kalmot o kagat ng ating mga alagang hayop kahit na nababantayan at alaga natin sila. Yan. Siyempre, iba pa rin po kapag sigurado, kaya dapat po magpabakuna po tayo agad para iwas sa sakit na rabies. Dapat po healthy po tayo palagi. Okay? Tama! At alam ko, namimiss na ni Broski Joshua ang kanyang isa pang Broski Kaya na si nga eh. Ian. Kaya balikan muna natin siya. Ian, kamusta ka naman dyan at ang iyong morning workout? Yes guys, good morning ulit. At eto nga, katapos lang ng mga workout namin, ng mga exercises namin with Coach Cristel. Kanina medyo challenging yung mga exercises natin, Coach. No? Pero Coach, syempre before we let you go, pwede po ba kaming mahingi ng mga kaunting fitness tips patungkol po sa mga back exercises? So yun, kaya natin ginagawa ang back exercises
Importante to para sa elderly, especially sa mga nag-o-office, work from home, at wag po nating kakalimutan, isama to sa ating daily routine. Opo, syempre coach, syempre maraming mga empleyado, mga nagtatrabaho na laging nakaupo lang all day, na pwedeng makatulong yung back exercise, especially sa posture at sa mga daily activities po natin. At with that, coach, maraming salamat po. Syempre, promote din po natin itong Fitness 8. Pwede nyo po kami bisitahin sa Fitness 8, Quezon Ave branch, at meron din po kaming branch sa Pinoval, Espanya. Pwede tayong mag-visit sa mga social media pages po Yes. natin. I-ano lang po natin, i-search lang natin ng Fitness 8 at lalabas. Mag-message lang po tayo. Ayun. Maraming salamat po. Coach Cristel, thank you so much po. And syempre po sa Fitness 8 sa pag-accommodate po sa amin. At yun guys, sa mga I hope maraming natutunan yung mga kasangbahay natin na sumubaybay ngayon sa mga back exercises natin. Kayo ba dyan guys? Kamusta? May mga natutunan ba kayo sa mga ginawa namin kanina? Sumubay. Uy, oo, siguradong mawawala o maiiwasan ang back pain sa mga workouts at tips na tinuro ni Coach Cristel. Kaya wag ka mag-alala, broski. Susundan ka na lang namin Oo. dyan sa Fitness Tama. 8. Susubaybayan ka na. Susubaybayan. Sasabaybayan namin yan. Time check na nga muna tayo, Ian Miranda. Ngayon ay 7:39 na ng umaga. At para mas masaya at kumpleto ang umaga, hindi dapat mawawala ang mabuting gawa. Tulad itong hatid na pag-asa at kabutihan ng isang mapagmalasakit na mag-asawa mula sa Tagum City sa Davao del Norte. Matapos nilang tulungan ng isang tatay at ang dalawa nitong anak. Sa video na ibinahagi online, nakita ng uploader ang mag-amang naglalakad at naglalako ng customized na alkansya. Huminto ang mga ito malapit sa isang lugar kung saan maraming tao ang kumakain ng fried chicken. Kung saan napansin niyang gutom na ang mga bata. Nagpaalam pa ang mga anak kung pwede silang kumain pero mabigat sa puso ang sagot ng kanilang tatay dahil wala pa silang benta kahit isa. Kaya wala pa silang pambili ng pagkain. Dahil dito, naantig ang uploader at agad niyang kinausap ang kanyang asawa para bilhan sila ng makakain. Hindi lang natapos dyan dahil binigyan pa nila ng biskwit ang mga bata at nag-abot din ng tulong pinansyal ang mag-asawa para makabili ng tsinelas, damit at iba pang pangangailangan. Maraming netizen ang naiyak at humanga sa kabaitan ng mag-asawa. Saludo naman ang Good Morning Kuya sa kanilang ginawang kabutihan at malasakit na talagang masasabi nating something good! Uy, nakaka-good vibes. Nakakaiyak. Kaya nga naiiyak na rin ako Oh, tissue. Ito mo talaga makikita na ang Diyos hindi siya nagpapabaya. May mga gagamitin siya mga tao para makatulong sa mga ganitong True. kapwa-tao natin. So, biruin mo, ang laking bagay nun, yung mabigyan mo ng tsinelas, yung mga bata, ang init-init pa naman ng semento tsaka ng kalsada. Tama. Tsaka parang pinapaalala rin sa atin to na maging grateful tayo, di ba? Na kapag may nakakain tayo, ganyan. Kasi maraming tao walang nakakain. Ganun. Naiiyak ako kasi ito si Joshua. Huwag ka kasi Ikaw kasi, yung sinasabi ko sa iyo eh. Ang babaw pa naman ng luha ko for today's video. Tsaka Pero ayun. bukod nga doon, yung opportunity nga rin, di ba, kunyari, sila yung nakakita, tapos sila yung capable or meron silang kakayanan na makatulong, wag mo nang ipapasa pa na, mo na, may iba naman na tutulong dyan. Di ba may mga ganun kasi naiisip natin pag may nakita tayo na parang kailangan tulungan, hayaan ko na yung iba na tumulong sa kanila. Pero kung ikaw na yung nakakita, di ba, tulad ng mag-asawa na sa video, sila na yung nakakita na nila yung pangangailangan nung magtatay, ikaw na yung mag-grab ng opportunity na yun. Huwag mo nang ipasa pa sa iba kasi hindi mo na alam kung kailan mauulit-ulit yun. Hindi naman lagi yan eh. Hindi ka naman lagi makakita ng gano'n na may isang pamilya na matutulungan. Baka mamaya may makasalubong ka, ikaw naman yung walang dala or ikaw naman yung hindi capable, di ba? Kaya yung mga bawat opportunity na gano'n huwag natin take for granted. Saka parang napaka-basic na ang ibigay natin ay pagkain sa mga nangangailangan. Parang yun yung hindi natin kayang maipagdamot. Siguro ako personally parang yung pagkain, love language din natin yan eh. So parang napakasarap sa puso kapag meron tayong napakain. Lalo yung alam natin na hindi naman nila araw-araw natitikman yung ganitong pagkain. Kaya siguro yung isa sa
ano natin, no, sa hope natin para dun sa mag-asawa din at syempre dun sa yung pamilyang napakain nila. Sana they win in life, no? Di ba? Para masaya at saka syempre, mas ma-feel nila yung biyaya ng Diyos. Kaya, saludo po kami sa inyo. Naiiyak na rin siya. Saludo po kami sa inyo at nakaka-proud po at nakaka-inspire po yung ginawa po ninyong kabutihan na yan. At ito na nga, bago pa tayo magkaiyakan dito, shoutout muna po sa lahat ng nakatunin ngayon sa ating YouTube and Facebook account. Kanina po, tinanong natin sila kung sa kanilang palagay, ano ang isang habit na malaki ang maitutulong para manatiling healthy. Narito po ang ilan sa kanilang naging sagot. Ang sabi po ni Marilyn Tabing, para po sa akin, nakulang po lagi sa tulog dahil may binabantayan po na bedridden. Kailangan kumain po ng masustansya sa tamang oras at uminom po ng maraming tubig para hindi manghina. Uy, very good ka dyan. Ito naman ang komento ni James Darrell Manlapas. Isang habit na makakatulong sa akin para mapanatiling healthy ay ang pag-exercise regularly 30 minutes. Kumain ng mga gulay like whole grains at sapat na pagtulog, dapat 7 to 8 hours a night. Gusto ko yung a night. Oh. Specific. Ito naman galing kay Feli Villahermosa. Pagising po sa umaga, inom muna ng warm water at stretching. Stretch Tama mo ng talaga yung mga box. water talaga. Water. Shoutout din sa ilang mga commenters natin sa ating live stream. Sila KT San, Emma Usita, Alex B. Banag, Rosie De Guzman Castillo. Tama ba? At Fatima Tumlos at si Randy Agustin. Masaya kaming makasama kayo this morning. Yay! At syempre, huwag niyo pong kalimutan, open pang ating MCGI Clinic sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City tuwing Friday. Ang registration time po natin ay 5 a.m. to 9 a.m. Kaya kita-kits po tayo dyan loobin sa Friday. Yes, at syempre po yung bagong bukas po na charity center natin sa Quezon City. Dito po yan located sa number 35 Reliance, Barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City. Ang registration time po dyan ay 5 a.m. hanggang 9 a.m. din po. Ang MCGI Diagnostic Center naman po na nasa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Kapalit, Pampanga ay open din po araw-araw. Pero ang registration time po tuwing Monday to Thursday ay 10 a.m. to 12 noon at kapag Friday naman po ay 5 a.m. to 9 a.m. Ngayon po ay Wednesday, so open po yan ng 10 Yun. a.m. Tama. Oo. At alam niyo rin ba mga kasambahay, meron po tayong weekly medical mission every Monday po yan sa Barangay Doña Orani, Bataan naman. Ang ating registration time nagsa-start po ng 5 a.m. to 9 a.m. Grabe, dami nating natutunan today. Ako, favorite ko, syempre, yung ginawa namin kanina. Kanina, sabi ko kay Chef, mag-enroll ako dun sa classes mo. Kasi syempre, para, di ba, yung mga pinapaalala rin ng mga guests din natin, learning never stops din talaga. Tsaka para mas marami akong ma-prepare sa susunod na wala tayong guest, di ba? Ako naman magluluto para sa inyo. Yay! Perfect ka dyan. Kasi namin yan. Kasi si Chef siya, hindi talaga siya kontento na ang learning niya ito lang. Kaya siya nag-enroll din sa iba't ibang mga bansa, nag-enroll pa rin siya ng classes kahit siya mismo instructor na. So nakakatawa, naka-inspire yun. Kaya, Learning never stops. Ako po mag-enroll, sama ko po yung mami ko sa inyo. Perfection. Ako excited na akong kainin yung lulo na chef. Kaya nga eh. Ang tagal ko hinintay yan eh. Kasi nung last time na nagdala si Chef dito nung, parang Yung salad. chicken, may chicken, di ba? Nung sabi nga ni Chef na Thai cuisine yung specialty niya. Nag-request ako nun. Yung mango sticky rice. Oo, di ba? Ni-request ko kasi yun, kaya nung nakita ko si Chef ang guest natin, excited na akong pumasok kahit na di ako makahinga kaninang umaga eh. Bakit di ka makahinga? Barado eh. Kulang sa box exercise. Lalabas na yung mo kasi may mga chill. Kailangan ko na mga Pero ako, gusto kong itry na yung ginawa ni Ian kanina. Hindi Ano ko kasi yun? matry ngayon kasi naka-dress tayo. Babae tayo ngayon. Hindi, likod lang naman eh. Hindi, kasi gusto ko siya gawin ng maayos ako makakapag-stretch. Kasama ko yung legs ko. Kaya dapat naka-working clothes tayo, like yung pang-exercise talaga. Sige. Kasi lagi ko nirereklamo yung likod ko. Kung nakakabili nga lang online ng bagong likod, bibili na ako ng bagong likod. Order kita. Naka-order
na. De, pero maganda nga mag-exercise na ba kasi isa yun sa mga na ano eh, hindi masyadong napaprioritize. Or, kasi usually kapag kunyari, di ba sa exercise, laging push-up, sit-up, ano ba, squats. Yan yung mga typical eh, di ba? Kasi yung iba puro cardio lang, Cardio. Oo. takbo-takbo. Back, yan napakalimutan yung mga back exercise. Pati yung strengthening talaga din ng mga ano natin, muscles. Importante yung ano, box exercise. Backs. Kasi marami kong likod. Oo. Tsaka kailangan natin magtipid. Baka mahal yung likod pag in-order. Kaya. So, mag-exercise. Hindi, discounted pag sa akin kayo kumuha. Pero yung something good natin ha, isa lang nakuha ko ng be kind. Tama. Every day. Alright, and we would like to thank Lindison Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfits, centralized supply, and manifold system and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. Yeah, and of course, thank you Natural One Salon for making my hair healthy and looking great. Alam niyo ba mga kasangbahay, sila lang ang one and only hair salon in the Philippines that offers no harsh chemical treatments, 100% all natural organic hair color options at walang haircut for women. You can check them out at Natural One Salon on Facebook and other social media platforms. Natural One ang #1 at binabati ko lang din ng happy birthday si Ate Tay at si Ninang Pauline. And enjoy po kayo sa Korea! Happy birthday po! At sa mga nangangailangan naman ng skin services, you can contact Morph Aesthetics where beautiful transformation awaits. Visit lang kayo sa kanilang iba't ibang branch dyan po sa Marilao, Malolos, Quezon City, and San Jose del Monte. Follow their social media accounts to know more. Thank you, Miss Caroline Doble, at syempre sa lahat ng nag-aasikaso sa akin dyan sa may Malolos branch. Good morning din sa aking Ma'am C. Hello, And mga kasambahay, baka kailangan nyo na magpa-check ng inyong mga smile, ang inyong mga ngipin. Punta na po kayo sa DV Dental Clinic and Dental Laboratory. Located po sila sa Gate 3, Barangay Fort Bonifacio, Taguig City. Meron din po silang branch sa Shaw Boulevard, katabi po ng Star Mall, Shaw, Mandaluyong City. So marami po ino-offer ang DV Dental Clinic. Meron po silang prosthodontics, may dentures, meron din po silang orthodontics and general dentistry. Kaya naman, kung magpapa-appointment ka, kontakin nyo lang po sila sa 0997-903-9330 or kaya naman bisitahin nyo sila sa kanilang Facebook page at DV Dental Clinic and Dental Laboratory. Maging hashtag alagang DV Dental na cause we make it affordable for you. Bago tayo, baka pwede nating batiin ng MCG and ang Happy Christian. Happy Christian New Year sa MCGI! Sa bagay, marami pa namang oras. Ano nga pala? Ano saan nangyari sa'yo? 4 minutes na tayo. So ano na nga sa'yo? Ito na nga kasi. Ito na Parang hindi kami sanay, nag-iisang lalaki kayo, ikaw ang mahilig sa chika ngayon. Iyan kasi, puro box works out ang ginagawa eh. Batiin natin yung mga OJT natin dito. Good morning sa Shout out sa ating mga OJTs. Nakita ko nag-post sila kahapon, nasa TV na daw sila. Congratulations, guys! Nakita ng TV. Ayan. Ay, may paikot pang nalalaman. Ayan. Okay. Dahil dyan, mag-TikTok muna tayo. May oras pa. Dami oras. Ang sarap ng buhay. Kumain na rin tayo dito. Oo, dapat pala nilala mo dito yung pagkain para Ganyan ka naman eh. nakapag-taste test din Tinikman tayo. mo, iniwan mo. Tinikman natin yung ano. May 3 minutes na tayo. Baka naman. Ipinasok yung pagkain. Ito tayo kumain, guys. Tama na daw. Sige na. Tama na daw, Paano na sabi. tayo? Maraming salamat sa mga bisita natin nag-share ng kanilang kaalaman at syempre sa mga kasambahay natin walang samang tumututok sa atin every morning. Bukas! Bagal yung internet kasi. Bukas, 6:30 ng umaga, samahan niyo po ulit kami para sa panibagong araw ng pagbabahagi ng pag-ibig at good vibes dito sa Good morning, Kuya! Hello, Ian!